Hi everybody! Welcome back dito sa ating Para Saan Ba? At narito ako sa lupa. Alam niyo po ba na sinabi sa Biblia na God created us, ang Diyos ay nilalang tayo na mayroong siyang 5 layunin sa buhay natin. Ngayon ay pag-uusapan natin ang 5 layunin ng Panginoon sa buhay natin. Revelation 4:11, You, which is God, created all things, and it is for your pleasure that they exist and were created. Bibilugan po natin itong for your pleasure. At sa Tagalog, pahayag 4:11, 4:11, Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, sa lahat po ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan. With your pleasure, sila'y nilalang mo at pinapanatili. Ang lahat po ng nilalang o kinreate niya dito sa lupa ay para sa Kanya, para sa Kanyang pleasure. Underline po natin iyon, for His pleasure. Ano ba ang pleasure? Naaaliw para sa Kanyang kaaliwan, para siya ay malugod, para sa Kanyang kasiyahan, for His pleasure. Kaya mababasa po natin ito sa Genesis, ang kanyang mga nilikha at ang pinaka-importante doon ay kasama tayo, kasama ang tao. Purihin ang Panginoon sapagkat kasama tayo sa plano niya para sa kanyang ikaliligaya. Nung tayo ay nasa loob pa lamang ng tiyan ng ating mga magulang, ng ating nanay, ay inaalagaan na pala niya tayo. Hindi ito aksidente na tayo ay lumabas at nagkabuhay sapagkat iyon ay isa sa mga plano niya, isa sa mga layunin niya na tayo ay kasama niya. Sa ating pong first session ay pinag-aralan doon yung kung paano tayo nilikha ng Panginoon at kung gaano niya tayo kabahal, kung gaano niya tayo iniingatan. Kaya in the other side, may flip side po ito na kailangan ibabalik din natin ang pagmamahal ng Panginoon sa Kanya. Gaano ba natin siya kamahal sa oras na ito? At may word po dito, may salita ito na loving God back. Ang ibig pong sabihin nito ay worship. Sa Tagalog po ay pagsamba. Ang worship po ay expressing. Ang ibig sabihin po nito ay expressing our love to God. Nais nating ipadama rin sa Panginoon. Nais nating ipahiwatig sa Kanya. Nais natin na maramdaman niya rin na mahal natin siya. The problem of worship is misunderstood today. When I say the word worship, ano po ang nasa isip ninyo? Pwedeng nasa isip niyo ang singing, kantahan, music. Pwede rin isipin ninyo na prayer, ritual, communion, going to the church. Those are expression of worship. Bukang bibig po. Worship is far more than those things. Malayo. Higit pa po. Ang ibig po sabihin ng worship o pagsamba is knowing and loving God. At ito po ang number 1 na layunin natin. Ang primary objective natin, ang highest priority natin, at ang first purpose po natin. Ito po ang unang-unang layunin ng isang tao, ang knowing and loving God. Learning to love God back. Sa katotohanan po, sa totoo lang, everybody worship something. Tayo na nilikha ng Panginoon ay naka-wired by God to worship. Sumamba sa Kanya. Nasa DNA natin inilagay niya na ang mga tao ay sasamba sa Kanya. Pwede ka rin hindi magsamba sa Panginoon kung ayaw mo. Kung yun ang gusto mo sa buhay mo. It's part of human being. Kaya nga kahit tayo saan pumunta, kahit sa ibang bansa, kahit sa ibang lahi, iba't ibang kultura, makikita natin na ang mga tao ay sumasamba. Ang mga tao
Kapag hindi sumasamba sa Panginoon, makikita po natin na mayroon silang ibang sinasamba. Ibang bagay na pinagkakaabalahan, ibang bagay na binibigyan ng oras, ibang bagay na iginugugol ang kanilang panahon, at iyon po ay pagsamba sa ibang bagay. Kaya kahit po ang sarili natin ay pwede nating sambahin. Napakarami po tayong kilalang mga tao na talagang wala silang pinapaniwalaan kundi ang sarili nila. Ang kanilang kinagisnan, ang kanilang paniniwala, yun lamang ang kanilang pinapaniwalaan. Dahil nakawire tayo na mag-worship. Now, ano naman pong pagsamba ang nais ng Panginoon na dapat nating gawin? Ito po, Romans 12:1. Because of God's mercy to us, offer yourself as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him. This is a true worship that you should offer. Sa Tagalog po, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag, masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Two things o dalawang bagay ang ating pansinin sa verse na ito ng Romans 12:1. Number 1, worship is my response to God's love. Ang pagsamba ang aking unang tugon o ang tugon ko sa pag-ibig ng Diyos. Great mercy, masaganang habag. Dapat po nating malaman na napakasagana ng awa ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, sa mga tao. Siya ang merong first move. Makikita natin, He created us, He saved us, He forgive us, He bless us, He protects us, and He does all things. All of these things simply because He loves us. Mahal na mahal niya tayo. At bilang tugon o response natin sa kanyang pagmamahal ay walang iba kundi ang worship. Yan po ang ibig sabihin ng worship. Ano po ang tamang tugon? Siyempre, mamahalin din natin ang Panginoon. Yun ang pinakahihintay niya sa atin. Ang mahalin natin siya. Ibalik natin. Yun ang tugon natin. At walang iba po kundi ang sampahin siya. Worship Him. Pangalawa, worship is giving back to God. Ibabalik natin, ibibigay natin, pabalik sa Kanya. Kung atin pong makikita, mahal ka ng Panginoon. Kaya nais ng Panginoon na makita niya rin ang pagmamahal mo sa Kanya. At yun po ang pagsamba. Number 2, worship is giving back to God. Sa Romans 12:1 po, makikita natin, we offer ourselves to God. Sa Tagalog, iaalay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kung ang Diyos po, God give to us, and we give back to Him. Binigyan niya tayo, magbibigay din tayo sa Kanya. And that brings God great pleasure. Sobrang galak kapag marunong tayo magbalik sa Kanya sa pamamagitan ng pagsamba. Now the question is this, ano naman ang iyong offer ko sa Kanya? Ano pa ang kaya kong ibigay na wala siya? Siya na nga itong lumikha sa akin, siya na yung nag-create ng heaven and earth, ng universe. Ano pa ang pwede ko ibigay sa Kanya in return? Mga kapatid, well, ito po ang wala pa sa Kanya. Ang love mo. Ang pagmamahal mo sa Kanya. Na hinahanap mo siya, na nakakling ka sa Kanya, na umaasa ka sa Kanya, na sa Kanya ka nagtitiwala. Iyon ang nais ng Panginoon na i-offer mo sa Kanya. Ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig sa Kanya, ang iyong love sa Kanya. Love mo ba siya?
Mark 12:30, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Sa Tagalog po, Mark 12:30, at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, hindi po hap-hap, at ang buong kaluluwa mo. Nakapokus ka sa Kanya, ang buo mong pag-iisip, lagi mo siyang naiisip, at ang buong lakas mo, ang lahat po ng iyong effort, ng iyong energy, nais ng Panginoon na ibigay mo sa Kanya. Now in this verse, Jesus teaches a lesson about worship. Tinuruan niya tayo kung paano tunay na mag-worship. Number 3, worship is expressing my affection to God. Kailangan daw po pagsamba natin ay mayroong dating, mayroong nararamdaman niya na talagang may pagmamahal tayo sa Kanya. May lambing. Gusto ng Panginoon may lambing. Kaya sabi niya dito sa Mark 12:30, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Iyan ang gusto niya. Be passionate. Hot. Baka may dating. Sapagkat ito po ang pinaka-importanteng bagay na dapat nating malaman, na mahal niya tayo. Dapat po alam natin na mahal niya tayo. At ang pinaka-importanteng dapat naman natin gawin sa buhay natin ay mahalin siya. In return. Pagising natin sa umaga, pwede natin gawin ito. Umupo ka sa gilid ng kama, umupo ka sa silya, at manalangin. Sabihin natin kay Lord, Lord, gusto ko pang magkaroon ng kaalaman sa iyo. Gusto ko pang matutunan kita at gusto kitang mas makilala sa malalim na paraan. Dahil gusto kong maramdaman mo na mahal din kita. Totoo na to. Totoo na to na kailangan kong ipakita sa iyo na mahal din kita. At the end of the day, kahit na hindi natuloy ang plano mo, kahit na naging matumal, o kahit na hindi natuloy ang business transaction, o kahit na mahirap ang test, at the end of the day, kapag ikaw ay nagkaroon ng dagdag karagdagan na kaalaman tungkol kay Lord, na may natutunan ka kay Lord, at na-excite ka, at dahil sa excitement na iyon ay nadagdagan ang pag-ibig mo sa Kanya, kahit konti, that day was a success. Because this is the first purpose of your life, worship, learning to love God. On the other hand, kahit na nagawa na natin ang lahat ng katagumpayan dito sa mundo, na katapos ka, nakagraduate ka, nagkabahay ka, nagkatrabaho ka, marami kang savings, maganda na ang buhay mo, at the end of the day, kapag hindi nadagdagan ang kaalaman mo sa Panginoon, hindi nadagdagan ang pagkakakilala mo sa Kanya, at hindi nadagdagan ang pagmamahal mo sa Kanya, that day is wasted. Pagkat hindi tayo nilalang ng Diyos para sa mga bagay na naririto sa mundo, hindi natin ito madadala sa langit kahit na yung mga signature na iyan, yung mga kotse na iyan, yung mga kayamanan na naririto, hindi natin kayang dalhin, hindi natin ito madadala sa mundo. Dahil nilalang tayo ng Diyos to know Him and to love Him. Tandaan natin, ang unang layunin ng Panginoon ay mahalin ka. Ipadama niya sa iyo na mahal ka niya. Kaya naman po, in return, tayo po ay dapat na magmahal din sa Kanya. Nasabihan na ba natin si Lord ng I love you? Yung dalawa lang kayo na talagang sinasabi mo talagang totoo sa Kanya o sa kanta lang? Kasi tayong mga Pilipino hindi expressive pagdating sa ganito na magsabi ng I love you. Kaya ganito gawin natin. Sa simula, magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil sa mga ginawa niya, sa mga nilikha niya, sa mga creation niya, tingin tayo sa paligid natin.
Mahal na mahal tayo ng Panginoon. God loves you 1,000 different ways. Just say, thank you Lord. Salamat po sa magandang weather, sa hindi kami safe kami at hindi nang bumagyo. Salamat sa mga green trees, sa mga tanim, sa mga palay, sa clean air. Salamat at humihinga pa kami, pagising. Salamat, nakagising kami ng maaga. May pagkain sa pagkainan. Hindi masyadong mainit. You can go on and on and on para lang magpasalamat sa lahat ng mga blessing na binibigay sa atin ng Panginoon. Start being thankful. And it's a good way to start expressing your love to God. Exodus 36:14, He is a God who is passionate about His relationship with you. Passionate. Ibig sabihin, nag-aalab ang pagmamahal niya sa iyo. Mahal na mahal ka niya. Gustong gusto ka niya. Kaya, yung iba nagsasabi na, oh, God is busy, ang Diyos naman busy. He doesn't care with me. God doesn't know my name. Mali po lahat yun. He does. Kilalang kilala ka niya. Magmula nung ikaw ay isilang o nasa sinapupunan pa lang, hanggang sa ikaw ay lumaki na, ang inyong pangalan ay nakasulat sa palad niya. And the Bible says, He never take off His eyes on you. Lagi siya nakatingin. Kaya mahal na mahal ka niya. Ang gusto niya lang talaga ay ibalik mo naman ang pagmamahal mo sa Kanya. Ang gusto niyang pagmamahal na dapat natin ibigay sa Kanya ay galing sa puso. Ayaw niya rin ng ritual. Ang gusto niya ay talagang relasyon na tunay sa iyo. Dito po sa Hosea, napakalinaw ng kanyang sinabi. Hosea 6:6, I don't want your sacrifices. I want your love. I don't want your offering. I want you to know me. Naramdaman mo ba yung love sa iyo ni Lord? Sobrang init. Talagang love na love ka niya. Sabi sa Romans 6:13, give yourself completely to God since you have been given new life. Kaya po, tandaan natin, remember, worship is a response back to God. So, ang Diyos ay nagbigay sa atin ng buhay. Binigyan niya tayo ng panibagong buhay nung ang Panginoong Jesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya po, sabi ni Jesus, now, I want you to give your life to me. Completely. Back to me. Kompleto. Wala nang pero-pero. Sige na. Amen ka na. So, amen na lang po tayo. Kasi talaga naman pong nilikha tayo para sa Kanya. Hindi para sa sarili natin at hindi para sa mundong ito. Ang iba pwedeng sabihin na, that's my problem. Ito ang problema ko. Hindi ko mahal si Lord masyado. Busy ako. Hindi po, mga kapatid, hindi po ito ang problema. Ang problema, you don't realize how much God loves you. Hindi mo alam kung gaano ka talaga kamahal ng Panginoon. 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Number 4, worship is focusing my attention on God. Ano po ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito is love the Lord your God with all your mind. Yun talagang lubos-lubos ang focus natin sa Kanya. Yun talagang naiintindihan natin talaga kung ano ang nais niyang sabihin sa atin. Dapat tayong nakafocus sa Panginoon dahil ang Panginoon ay tunay at totoong nakatingin sa atin at nakafocus ang Kanyang puso, isipan, mga mata sa atin. The Bible said, Psalms 139, 1-3, you have looked deep into my heart, Lord.
And you know all about me. You know when I am resting or when am I working. You notice everything I do and everywhere I go. Sa Tagalog po, 139:13, O Panginoon, iyong sinisiyasat ako at nakilala ako. Sa 2, iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Sa 3, iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan. At iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Nakafocus ang atensyon niya sa iyo. Hindi niya inaalis ang mga mata niya sa iyo. Kaya nga po alam niya eh. Alam niya pati buhok natin bilang niya eh. Alam niya kung anong ginagawa mo. Ang kalokohan mo at kabutihan na ginagawa mo, alam niya yun. Kasi yung mata niya hindi naaalis sa iyo. He never stopped thinking about you. Lagi kanyang iniisip, araw-gabi, 24/7. Lagi siyang nakatingin sa iyo. And He wants you to teach you to focus your attention on Him. Kaya naman, gusto niya na makilala mo siya para matulungan ka niya sa lahat ng bagay. Kailangan nakafocus din tayo sa Kanya. Colossians 3:2, set your minds on things above, not on earthly things. How do you do that? Paano natin magagawa ito? Paano tayo makaka-focus talaga kay Lord? First of all, ang mahalaga po, establish your daily quiet time with God. Kailangan na-establish na natin o na-posisyon na natin ang ating sarili na magkaroon ng daily quiet time with God. Ilang minuto lang yon sa isang araw. Yung stop everything else, we need to stop. Mag-spend time tayo kay Lord, mag-focus tayo sa Kanya, kausapin natin siya. Basahin natin ang salita niya, read His Word, at mag-focus tayo sa relasyon natin sa Kanya. Lord, tatay kita, ako ay anak mo. Ang sabi po sa Bible, Matthew 6:6, find a quiet, secluded place so you won't be tempted to role play before God. Just be there as simply and honestly as you can manage. The focus will shift from you to God and you will begin to sense His grace. Sa Tagalog po, dadapot ikaw pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, secret place. At ang iyong Ama na nakikita sa lihim ay gagantihin ka. Mga kapatid, pwede natin makausap ang Panginoon kahit nasaan tayo. Kung sa sasakyan ka, nagdadrive ka papunta sa trabaho, nasa trabaho ka, nasa school ka, nasa likod ka ng bahay mo, nasa bahay ka sa loob, nasa kwarto ka, nasa labahan ka. It doesn't matter. Kahit nasaan. Basta find a place where you can be alone with God and focus. Kailangan nakafocus tayo. Just be yourself. Be honest. Hindi niya kailangan na ritual, hindi niya kailangan ng mga fancy word, hindi niya kailangan na magpakabanal-banalan ka. Ang gusto niya ay maging totoo ka. Kung ano nasa loob mo, kung ano nasa puso mo, sabihin mo sa Kanya. Just be honest. And that is worship. I-develop natin ang communication kay Lord. Makipag-usap tayo sa Kanya. Kung kaya natin ng the whole day, makipag-usap tayo sa Kanya, let's do it. And you will be amazed na yung kapayapaan ay nasa sa iyo, yung satisfaction ay nasa sa iyo, yung ngiti sa labi ay nasa sa iyo. Bakit? Kasi nakafocus ka kay Lord at itinutuwid niya ang lahat ng mali at tinutuwid niya yung maling magiging decision mo sa araw na iyon.
Kaya kung tayo ay nakafocus sa sarili lang natin, ang mangyayari po nito ay puro tayo worry, puro tayo anxiety, puro tayo insecurity. Kung anong nakikita natin dyan, naiinggit tayo o nai-insecure tayo, naaawa tayo sa sarili natin dahil sila ay meron, ikaw ay wala, ikaw ay ganito, sila ay mas mataas, marami kang makikita. Kaya kung tayo ay nakafocus sa sarili natin, yung guilt naandyan din ang fear, naandyan din ang discouragement, naandyan din ang anger. Ang lahat ng ito ay negative emotion kung tayo ay nakafocus sa ating sarili. At kapag ikaw ay focus sa Panginoon, ikaw ay matututong magpasalamat. Magiging bukang bibig mo ang pasasalamat at matututo ka rin mag-sorry, mag-humble yourself. At saka mararamdaman mo yung peace of mind na nasa iyo, nakangiti ka, kontento ka, dahil may pag-asa ka, may hope, may peace, may confident ka na ngayon sa sarili mo. At alam mo na everything will be fine. At yung love makikita na sa iyo, hindi puro galit ka na lamang. Makikita sa iyo na, ang sweet-sweet naman ng tao na ito ngayon. Nag-iba siya dahil nakafocus ka sa Panginoon. At ang panghuli po natin, worship is using my abilities for God. Gagamitin natin ang ating kakayahan para sa Panginoon. Medyo bago sa inyo ito ngayon at ito po ang ating pag-uusapan. Worship is using my abilities. Ibig po sabihin nito ay gagamitin natin ang ating kakayahan sa Panginoon. Kung tayo po ay bata pa, ang ating energy, marami tayong energy, gamitin natin ito sa Panginoon. With action daw eh. Pag sinabi mong love kay Lord, with action. Ayaw niya nung just salita lang. Gusto niya practically ay kumilos tayo. Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart as thought you were working for the Lord and not for people. Pag naintindihan natin ang ibig sabihin ng worship, at naintindihan na ilagay nyo sa isipan ninyo, na ilagay nyo sa puso ninyo, at inaction ninyo ito, tandaan po natin, ang buhay natin ay magkakaroon ng pagbabago. It will revolutionize your life. God is our ultimate boss. Siya na ang boss natin. Hindi na yung ating sarili, hindi na yung ating trabaho, hindi na yung pupunta tayo sa monasteryo o luluhod tayo ng magmula sa pintuan hanggang sa altar. Hindi na yung pupunta tayo sa simbahan ng 7 beses sa isang araw. Hindi yung magko-quiet time ka na papabayaan mo lahat yung trabaho mo. Hindi po ganoon. Worship is more than religious activity. Whatever you do it all for the Lord. Ito pa po ang dapat natin gawin para maintindihan natin sa mas malalim na paraan ang pagsamba. Kapag ka po tayo sa araw-araw nating pamumuhay ay naisantabi natin ang Panginoon. Kadalasan ganito ang nangyayari sa tao. Naisasantabi ang Panginoon. Okay, busy ako ngayong maghapon na ito. Kakausapin ko ang aking kliyente. O kailangan marami akong maipasahero o maisakay na pasahero ngayon. Kailangan kong pumunta sa ganitong lugar. O ito ang sports ko. Kailangan na maging masaya ako. Kailangan kong makausap ang mga kaibigan ko. Ang nais po ng Panginoon, dahil siya na ang boss mo, kailangan niyang ma-involve sa lahat ng parte ng ginagawa mo sa buhay mo. Kung ikaw ay nagtatricycle, sasabihin mo sa kanya, Lord, samahan mo ako. At alam kong ikaw ang magbibigay sa akin ng pasahero. Lord, samahan mo ako sa aking opisina dahil sa pagtatrabaho ko. Dahil sa dami po ng trabaho ko, hindi na kita naiisip. Ngayon, Panginoon, tulungan mo ako. Paano mapapadali ang trabaho ko. Hindi mo na kailangan magpalit ng trabaho to be a worshiper.
papalitan mo sa isipan mo ay sino na ang boss mo. Dahil gusto ni Lord na involve siya. You're not working for the people, you're working for the Lord. Kapag ka ito na ang nasa isip ninyo, tandaan po natin, mapapamahal sa atin ang anumang ating ginagawa. Dahil po iyon ay magiging parte na ng pagsamba mo sa Panginoon. Mapapawaw ka, wow! That's the number one purpose of life. It's not what you do, what matters. It's who you do it for. Hindi po ganito ang pagsamba na, sa linggo, ganito ang gagawin ko sa Panginoon. Magiging asher ako, magpapakasipag ako. Hindi po sa isang araw lamang o sa ilang oras lamang ang pagsamba. Ang pagsamba ay 24/7. Kahit na ikaw ay natutulog, umaawit ka sa Panginoon, siya pa rin ang nasa isip mo. Kasi yun ang gusto niya. Knowing God and love God. Po natin sasabihin na mahal natin ang Panginoon kung hindi natin siya naiisip tuwing linggo lang. Unawain po natin, ang gusto ng Panginoon ay yung buong buhay natin, yung lahat ng oras natin ay nakatuon sa Kanya, iniisip natin siya at lalago ang ating pagmamahal sa Kanya. Yan po ang gusto niya, ma-develop talaga na ma-inlove tayo sa Kanya dahil siya mismo ay in love sa iyo. Offering is the highest form of worship. Yan sabi po, Lord, I offer my life to you. I offer yourself. Offer your life. Not your money. It's you. Katapos ng ating session 2 na ito ay umpisahan na natin na gawin natin sa ordinaryong routine lang natin magmula sa pagkagising. Nasasabihin natin, Lord, sa araw po na ito po ang gagawin ko para sa iyo. Ang pagsamba is not an event, hindi lang paglinggo. It's a lifestyle. Po, mapapansin natin ang mga Kristiyano, sinasabi po nila na Kristiyano na, pero wala tayong makitang kaliwanagan ng kanilang pamumuhay. The biggest mistake na pwede po natin magawa is to miss your primary purpose. Naulit ang ating primary purpose, to get to know and love God. Pag-aralan natin, malaman natin, at mahalin natin ang gusto ng Panginoon. Love your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Yes, Lord, sabihin natin, I want to live my life as an active worship. May reminder na sa atin ng Panginoon, Colossians 3:23. Whatever you do, work at it with all your heart, as true you are working for the Lord and not for people. May tanong po ako. Sabi ng Panginoon, anak, gusto kong magkaroon ng relasyon sa iyo. Na-start na ba natin to? Nasimula na ba natin to? O willing na ba tayo na magkaroon ng relasyon sa Panginoon? Marami pong magdududa dyan ng sagot. Sa ewan ko, siguro hindi pa ngayon. O hindi naman ako anak ng Diyos, hindi ko alam yan. O nasa ibang relihiyon ako. Mga kapatid, it doesn't matter. It doesn't matter. We're not talking about religion. We're talking about relasyon. Kung tayo ay mayroon ng relasyon. Siyempre, pang may relasyon ka, lagi kang may contact, di ba? Lagi mong gustong makausap. May relasyon ka eh. Lagi mong gustong kasama. May relasyon ka eh. Kaya, sa discussion natin, pagkatapos ng session na ito na marinig ninyo, magkakaroon kayo ng discussion. Ngayon, sa inyong pag-uusapan na ito, pag-usapan ninyo kung anong plano, anong strategy ang gagawin ninyo. Hindi po ito ay minor issue. Ito pong pinag-uusapan natin ay tungkol sa ating buhay. Buhay dito sa lupa na preparation lamang papunta sa langit. At kapag ka tayo sa preparation na ito ay nakapasa sa Panginoon, sapagkat sa preparation, ang daming pagsubok, ang daming mangyayari dahil kailangan nating maging matatag. Yung faith natin kailangan maunawat at lumalim ang pagkakilala natin sa Panginoon. Kaya kailangan nating talagang pag-usapan ng maayos, pag-isipan ng mabuti,
na kailangan ayusin natin ang buhay natin, ang relasyon natin sa Panginoon. Ang sabi niya, sambahin niyo ako sa katotohanan. Katotohanan. At ang nais po ng Panginoon, ang tunay na pagsamba ay kilalanin siya at mahalin siya ng tunay. Okay, manalangin na tayo. Let's pray. Ama, sa oras na ito, maraming salamat po sa iyong katuruan. Hindi po ito biro ang mapag-aralan namin ikaw. Hindi po ito minor thing, kundi ito po ang major thing sa buhay namin, parte ng aming buhay na nakakalimutan at hindi na isasama sa araw-araw na buhay. Getting to know you and learning to love you. Matutunan ka naming mahalin. Lahat po kami ay may kanya-kanyang paglakad, may journey sa aming buhay. Pwedeng ang iba dito na nakikinig ng video na ito ay first timer. Pwede rin po na matagal ng Kristiyano. Pwede rin po nang lalamig. Pwede rin po nang hihina. Patawarin mo po ako dahil may mga kilos ako, may mga pag-iisip ako na minsan wala kang saysay, minsan walang Diyos. Pwede rin may galit kayo sa Panginoon dahil akala ninyo na pag pinabayaan na kayo ng Panginoon, akala ninyo walang Diyos. Ito po ngayon tayo manalangin. Doon po sa mga gustong isuko ang kanilang buhay sa Panginoon, ito na ang oras. Sabihin po natin, mahal kong Diyos, Dear God, sabay-sabay po tayo, Dear God, patawarin mo po ako. Ngayon po ay naunawaan ko na nilikha mo ako dahil mahal mo ako. At ang first purpose ng buhay ko ay to know you and to love you back. Mahalin ka. Ako po'y masayang-masaya sapagkat ngayon ko naunawaan na nais mo palang magkaroon ng relasyon sa akin. Ako po'y masayang-masaya sapagkat interesado ka pala sa buhay ko simula nang ako'y panganak hanggang sa oras na ito. I'm amazed because you want to take care of me. At ang isa pang pinaka-importante na natutunan ko ngayon, ikaw ay pumunta sa lupa to die for me. Namatay ka para sa akin. Hindi ko nauunawaan o naiintindihan ito. Subalit simula sa oras na ito, masasabi ko, yes, Lord. I want to know you, Lord. And I want to love you back. Patawarin mo po ako kung ako po ay hindi marunong sumamba sa iyo. Simula sa oras na ito, gusto ko pong ma-focus ang aking buhay, ang aking attention, completely, maghapon. Gusto kong matutunan na mahalin ka ng totohanan na you deserve it. Iaalay ko sa iyo ang aking puso. Iaalay ko sa iyo ang aking isipan. Iaalay ko sa iyo ang aking lakas na ikaw ang nagbigay. Turuan mo ako na mahalin ka araw-araw. Salamat po, Jesus, sa buhay na ibinigay mo sa akin. Simula sa oras na ito, ang lahat ng aking gagawin sa araw-araw na buhay ko ay iniaalay ko sa iyo. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Ayan, thank you for joining me sa session 2 na ito, the worship. I hope naintindihan po natin lahat at I want you to have fun or enjoy your discussion after this at magkita-kita po ulit tayo sa session 3. God bless you all!